Hi guys! This video is a buy and cook video kaya samahan nyo ako mamalengke at magluto. For today's video, pupunta nga tayo ng palengke para bumili ng ating lulutuin. And ayan, wala masyadong isda sa palengke ngayon kasi medyo masama ang panahon. Kasi usually, punong-puno talaga yan ng mga isda. Wala kayong makikita mga bakanting stall dyan na walang isda. Eto, bala ko sanang bumili ng crab kasi mga buhay pa sila as you can see guys. So, nagsisigalawan pa yan sila. Tinanong ko kung magkano ang kilo. 300 per kilo. Mura na yon kumpara sa ibang mga nagtitinda. Pero dahil nga meron na tayong lulutuin sa isip, nakimarites lang talaga tayo dyan. At ito na nga ang lulutuin natin. Ito na ang isa sa ingredients ng lulutuin natin, langka. And naisip ko nga gawing special ang ating ginataang langka ngayon. Kaya bumili rin tayo ng hipon na panglahok. And of course, ang ating gata. And ang bilis nga ng transition natin. Nandito na agad tayo sa bahay. Nakauwi na at naglilinis na agad ng hipon. Kailangan natin tanggalin yung mga nakakatusok dyan para pag kinain naman natin medyo presentable siya. And yung mga veins niya, kailangan din natin yan tanggalin. So, ayan na, nililinis natin yan dahil yan lang naman ang matrabaho dyan for now. Habang sinasalang na natin sa pressure cooker ang ating mga langka para palambutin. And ayan na nga, charan! Nalinis na natin ang ating mga hipon. And ito na nga mga ingredients na lulutuin natin for today's video guys. Yung pinalambot nating langka, yung mga aromatics natin, yung dilis natin, and ang ating pampaspecial ng ginataang langka, hipon. And hindi ko na pinakita sa inyo guys, pero sinalang ko na yung ating langka sa pressure cooker kanina pa. Kaya ayan guys, malambot na siya. And para may partner ang ating ginataang langka, magpiprito tayo ng lapu-lapu fish. Hi guys, good morning. Ngayon nga magluluto na tayo. Sisimulan na natin ang pagluluto. Ang iuna natin ay igigisa-gisa natin or ito-toasted natin ang ating mga biniling dilis. Gusto lang natin na mauna na siyang maluto dahil mamaya isasama natin siya sa ating langka. And pag hinalo natin siya, gusto natin luto na siya and meron siyang konting crunchiness. Pagka mas nag-brown na yan, okay na yan na yan. Pag ganyan na itsura niya, pwede na nating hanguin yan. And magigisa na tayo ng ating mga aromatics. Alam nyo na yan guys. Gisa-gisa lang hanggang sa maamoy nyo yung aroma. And after nyo maamoy yung aroma, pwede na natin ilagay yung ating pinakuluang langka. Ayan, malambot na yan. Kaya hindi na tumatagal lutuin guys. Yun lang naman ang mahirap doon yung pagpapakulo kasi matagal nyong hihintayin. Kaya mas malaking tulong kung may pressure cooker kayo. Lalo na kung nagmamadali na kayo magluto dahil matagal talaga palambutin yung langka. And share ko lang guys, pinalambot pala natin yung ating langka sa pangalawang piga ng gata. And bago natin ilagay ang unang gata natin, timplahan na natin yan ng pepper and patis. Mostly na ginagamit ko pag nagluluto ako ay patis. Kasi for me parang mas may flavor siyang nilalagay compare sa paggamit ng asin. And para mas maging malasa at masarap ang ating niluluto, gagamit tayo ng Knorr chicken cubes. Knorr, bekene man. Naglalagay ako ng Knorr chicken cubes sa mga niluluto ko pag umiiwas ako dun sa mga ibang pampalasa. And in fairness naman sa Knorr cubes, talagang napapasarap nila yung mga niluluto ko. And habang iniintay natin mag-simmer yung langka natin, magpiprito na tayo kasi kailangan nating mag-multitask kasi baka mamaya lang gutom na ang aking mother. And magaya na kumain tapos hindi pa ako tapos magluto, malilintikan tayo agang-aga. Kaya kailangan na natin bilisan ng kilos. Kayo rin ba guys, pag kumain, kailangan magka-partner yung pagkain. Kailangan if may gulay, may prito. If may sabaw, may prito. Kasi ganun na sana yung family namin eh. So ito na nga, ilalagay na natin ang ating kakanggata dahil napag-simmer na natin yung ating langka. And it's time na para ilagay ang ating kakanggata. And nung kumukulo na, nilagay ko na rin agad ang ating mga ginisang dilis. And ayan nga sa side yung piniprito nating isda. Ginawa ko yung pagsisimmer habang hindi pa natin nilalagay yung kakanggata para ma-incorporate yung mga flavorings na nilagay natin kanina sa ating langka. And ayan na, nung kumukulo na yung ating langka, yung malapit na siya maluto, it's time na para ilagay ang ating mga hipon. Last na talaga natin nilagay yung mga hipon para hindi siya ma-overcook. Kasi pag na-overcook ko yung ating hipon, alam naman nating lahat na mahirap siya balatan and hindi na siya ganun kasarap kahit fresh siya. Kasi didikit na yung mga laman niya sa balat. Agree ba kayo guys? Na pag overcook ang hipon, hindi niya na na-maintain yung sarap niya. And tatakpan lang natin yan for ilang minutes para lang maluto na yung ating hipon. And pag ganyan na siya guys, luto na yan. Pwedeng-pwede na tayong kumain. And eto na nga, yung pinirito nating isda, tapos na rin natin prituhin and kainan na. If you like this video, please like and share. Thank you for watching. See you on my next one. Happy lunch everyone!